Good morning po sa inyo lahat. Sa ngalan po ng ating Panginoon. Tayo po ay nasa Galungang Tipan sa Club po ni Ezra. Ayaw ito, ayaw. Di ba na nabasa naman na po natin ang aklat ni Ezra. Double chapter po tayo. Meron po tayong 11 verses po dyan sa kapitulong ito. 11 verses po yan. Kaya hindi po tayo malilito sa ibig iparating ni Ezra na pari ng Mongolyo. Dahil napakaikli po ang verses natin. At ang 11 verses po na ito, kung inulit po nyo ito po ay tungkol sa iisang tao. Ayon kay Ezra, napangit. Ang taong ito ay si Cyrus. I-prove po natin kung ang kapitulong ito ay tungkol sa isang tao na ang pangalan niya ay si Cyrus. Verse 1 po tayo. Sa Ezra, verse 1, chapter 1. Tignan natin kung ang laman ng chapter 1 ni Ezra ay tungkol sa isang tao. Dito po sa verse 1, Now in the first year of Cyrus, king of Persia, that the word of the Lord by the mouth of Jeremiah might be fulfilled. The Lord stirred up the spirit of Cyrus, king of Persia. Dalawang beses pong binanggit ni Ezra ang pangalang Cyrus. Amen? Dalawa po yan. Kaya noong tinignan ko kung ilang ulit ang pangalan ni Cyrus dito sa chapter 1 ay meron po akong nagbilang na 5 beses kung nabanggit ang kanyang pangalan. Verse 2, Then saith Cyrus, the king of Persia. Pangatlong banggit na po ito, pangalan ni Cyrus. And then next is in verse 7, Also Cyrus the king. Nasa verse 7 po tayo. And the next, verse 8, even those bid Cyrus king of Persia. Kaya po mayroon pong 5 times po na binanggit ni Ezra ang pangalan ni Cyrus. Kaya sinasabi ko rin naman pong ang buong kapitulong ito ay ang pinapakilala ni Ezra ay ito si Cyrus. At pag-usapan nga po natin ito si Cyrus, kung sino siya ayon kay Ezra, kung bakit niya ito pinapakilala. Baka sakali kung may mapulot tayo na matutunan tayo sa buhay ni Cyrus. Ngayon ay sino si Cyrus? Nung ipinapakilala ito ni Ezra, ang sinasabi ni Cyrus, kung sino si Ezra, sinabi niya sa verse 1, Now, in the first year of Cyrus the king of Persia, si Cyrus ay hari ng Iran. Siya ang kanyag na hari ng Iran sa panahon na yan. Sa Old Testament time, ang Iran ay siya itong Persia. Kaya sa modernong pangalan po ng Persia ay ang Iran. Kaya ang sinasabi ni Ezra, si Cyrus ang hari ng Iran. At pagkatapos nito,
na si Cyrus, binanggit niya na siya ang hari ng Persia o ng Iran. Nasa verse 1 po yan, 2 beses po niyang binanggit. Ipinapakilala niya na si Cyrus ay hari ng Iran. Now in the first year of Cyrus, king of Persia, that the word of the Lord by the mouth of Jeremiah might be fulfilled. That the Lord stirred up the spirit of Cyrus, king of Persia. Again, 2 beses pong binanggit ni Ezra, si Cyrus ay king of Persia. Verse 8, even those did Cyrus king of Persia. Ganun po siya kung magpakilala itong si Ezra, na si Cyrus na kanya pinapakilala ay binubuo niya ng buo na siya ay hindi pangkaraniwang tao, kundi isa siyang hari ng Iran. At libang doon, brethren, idagdag din po natin yung pagpapakilala ni... Habang pinapakilala ni Ezra, makikilala din natin kung sino tayo. Ang ganda nitong natin, yung application natin dito kay Ezra. At ang sinasabi niya rito, sa verse 1, again, balikan natin muli. Now, in the first year of Cyrus, king of Persia, that the word of the Lord by the mouth of Jeremiah might be fulfilled. May panahon po dito na itong si Cyrus the king of Iran ay meron siyang natupad na propesiya na binitawan ni Propeta Jeremiah. Yan ang maganda. Itong si King Cyrus, ang maganda rito ay sinasabi ni Ezra, meron po siyang natupad. Isang napakalaking propesiya na napakatagal na hinintay na mahudyo sa kanilang buhay. Para po sa karagdagan pa nito, para makilala natin si Cyrus, the king of Persia, titignan natin yung sinasabi ni Ezra na pari, yung bahagi ng kasulatan na natupad ni King Cyrus. Bago po kasi tuluyang ipinulak ng Diyos ang 2 tribo ng Israel, di ba may 12 tribes tayo sa Israel? Yung 2 tribo ay nasa probinsya ng Judah. Ang tribo ito ay si Judah at si Benjamin. Nauna na po yung 10 tribes na nasa Assyria. Pinadala doon ng Diyos dahil nagkasala sila sa Diyos. At sa tuluyang kabuuan tuluyang itinulak ng Diyos ang kabuuan ng 2 tribo doon sa Babylon. Walang iba ang Iraq. Iraq naman tayo, no? Itutulak ng Diyos ang 2 tribo doon sa Iraq. Walang iba ang Babylon noon. Ay nangako ang Diyos, bago tuluyang ang kabuuan ng 2 tribo ay itinulak na ng Diyos doon sa Iraq. May pangako ang Diyos sa kanila na ganito. Sa Jeremiah 25, basahin po natin ang 25 verse 11. And this is the prophecy of God. And this whole land, ang probinsya at ang buong Israel, and this whole land shall be a desolation, kasiraan ito, and an astonishment. And these nations shall serve the king of Babylon 70 years. Mayroong propesiyang 70 years kasama ang Israel. And it shall come to pass when 70 years are accomplished. May promise ang Diyos, desidido ang Diyos na dadalhin niya ang 2 tribo doon sa Iraq. Ngunit, pagkatapos ng 70 years na nga ang Diyos, ay bibisitahin ko sila doon sa Babylon at ilalabas ko sila. 29 chapter ng Jeremiah. 29. Tayo nga po't wala po, hindi po natapos ito natin. History natin. 29, 29,
29. For thus saith the Lord, that after 70 years be accomplished at Babylon, I will visit you, and perform my good word toward you, and causing you to return to this place. Nangako ang Diyos, kapag nandun na kayo, doon sa Iraq, bibisitahin ko kayo at ibabalik ko rin kayo dito sa Israel. Ang mga pangakong ito na binitawan ng Diyos na iniingatan ng mga Hudyo at pinakaghihintay nila, nandun sila sa Babylon noon. Inubos nila ang 70 years doon sa Babylon. At pagbago sila nandoon ng kabuuan, nandito sa balumbon ng aklat kay Isaiah, kung sino itong si Cyrus. Dito po sa Isaiah, idadagdag po natin sa Isaiah. At dahil po sa Isaiah po tayo, Isaiah. Ganito po ang sinasabi ng Diyos tungkol kay Cyrus. 28 ng Isaiah 44. Thus saith of Cyrus, He is my shepherd. Sinasabi ng Diyos kay Cyrus ay siya ang aking pastor. Ito si Cyrus ay isang hintil, hindi siya Hudyo. Pastor siya ng Diyos para sa bansang Israel. At ito si Cyrus, the saith of Cyrus, He is my shepherd. He shall perform all my pleasure. If he say to the Jerusalem, thou shalt be built. Chapter 44, verse 1, thus saith the Lord to His anointed, to Cyrus. Si Cyrus po ay isang tawag dito ay pinahiran ng Diyos para sa bansang Israel. At ang sinasabi po ni Israel, malaki po ang partisipasyon. Ang madaling salita, napakalaki ang papel na ginampanan ni Cyrus sa buhay ng mga Hudyo sapagkat siya yung tumupad doong promise ng Diyos sa mga Hudyo. 70 years. Lumipas sa napakaaga po ang mga propesiya tungkol kay Cyrus. Marami pong nagsasabi na hindi pa ipinapanganak noong si Cyrus bago ang propesiya na nasa kanya. Dahil lumipas pa ng 70 years bago lumitaw ang pakikibagbagang ito ni King Cyrus. Pagkatapos ng 70 years, nandyan na si Cyrus. Yung unang taon niya ay ginampanan niya yung propesiya na para sa kanya. Nung nabalitaan po niya ito, na siya palayaan, nandyan na pala ang kanyang pangalan sa aklat na Isaiah, namamanga siya. At nung nabalitaan niya na siya pala ito, ang pinakakihintay na mga Hudyo, pinalipas din po niya ito ng mga panahon. Pinahilot niya sa kanyang puso ito. Hanggang sa dumating ang 70 years. Ganito si Cyrus. Tignan natin. At ang pinaghalo ko po rito ay ang salita ni Ezra at ang salita ni Cyrus. Ang verse 1 ay salita ni Ezra. Ang verse 2 ay salita ni Cyrus. Pinaghalo natin at ilalabas natin ang ating paksa. Ganito ang sinasabi ni Ezra tungkol kay Cyrus, the king of Persia. Now, the first year of Cyrus, king of Persia, that the word of the Lord by the mouth of Jeremiah might be fulfilled. Napatupad ni Cyrus. The Lord stirred up the spirit of Cyrus, the king of Persia. Yung salitang stirred up, kinilos ng Diyos. Ang diwa, kinilos ng Diyos. Ang puso,
ni Haring Cyrus. Ituloy po natin. And the Lord stirred up the spirit of Cyrus, the king of Persia, that he made a proclamation throughout all the kingdom and put it also in writing. At yung kanyang proklamasyon ay kanya pa itong isinulat and put it also in writing. At sinasabi ng ganito, ito na yung salita ni King Cyrus. Verse 1, salita ito ni Israel. Verse 2, salita ni King Cyrus. Thus saith Cyrus the king of Persia. Ito na siya. The Lord God of heaven hath given me all the kingdoms of the earth, and he hath charged me to build him an house at Jerusalem, which is in Judah. Ang salita ni King Cyrus ay, ipinalaga ako ng Diyos. May trabaho ako bigay ng Diyos. Naitayo ko ang kanyang bahay. Ang templo na nandoon sa probinsya ng Judah, sa bayan ng Jerusalem. Alam niyo, brethren, sa dalawang salitang ito ni Ezra at ang salita ni Cyrus, hindi ako nag-aalinlangan na sorry. Wala akong pag-aalinlangan na natitira sa akong puso kung bakit ang chapter 1 na ito. Dahil ang higit na pinapakita ng malinaw itong si Israel ay itong si Cyrus at ang kanyang trabaho. Right? At ang sinasabi ko nga, kinikilos ng Diyos ang ating mga diwa na gawin ang mga trabahong iniligay niya sa ating mga puso. Kinikilos niya ang ating mga diwa katulad nitong si Cyrus. At ang sabi ni sila, kinilos ng Diyos ang diwa ni Cyrus. Ang sinasabi naman ni Cyrus, ang Diyos ang nagbigay sa akin ng trabaho ito. Walang pag-aalinlangan na kung paano si Cyrus kinakinilos ng Diyos sa trabaho na ibinigay niya sa kanyang puso. Inikilos ng Diyos ang ating mga diwa na gawin ang mga trabahong inilagay niya sa ating mga puso. Ang trabahong ginagawa ni Cyrus na kanyang natapos, na kanyang pinagtagumpayan, ay ibinigay ng Diyos sa kanyang puso. Hindi si Satanas ang naglagay diyan. Hindi rin siya. Dahil hindi siya mananampalataya paano. Ay masasabot ko ng tuwiran na totoo nga na ang Diyos, kinikilos ng Diyos ang ating mga diwa, ang ating kalooban, na gawin ang mga trabahong binigay niya, iniligay niya sa ating mga puso. Noong kinilos ng Diyos itong si Cyrus, makikita natin tumugon si Cyrus. Kung sisilipin natin kung paano siya nagtagumpay siya, ito si Cyrus, na itayo ang templo. So chapter 1 na ito, makikita natin yung kabuuan ng kanyang pagtatagumpay. At ito rin ang magiging sandalan natin upang makita natin sa tuloy ang pagtatagumpay natin. Dahil ang ating paksa ay kinikilos ng Diyos ang ating mga diwa na gawin ang mga trabaho inilagay niya sa ating mga puso. Totoo pong ang Diyos ay naglalagay ng trabaho sa ating puso. Papatunayan natin ito. Dahil noong sa panahon pa na hindi pa gaanong napabuti ang bansang Israel, mayroong isang nagngangalang Nehemiah. Na ang Nehemiah ito, siya yung nagbibigay ng inumin doon sa hari, doon sa Babylon noon. At itong si Nehemiah ay dumating mula sa bansang Israel ang kanyang kapatid, chapter 1 ng Nehemiah. Kasunod po yan ni Israel. Ang sabi niya ay, kumusta? Kapatid, kumusta yung ating bansa? Ang sabi ng kanyang
ang kanyang kapatid ay, ito, pinahamak pa rin tayo doon dahil ang mga bahay, wasak-wasak pa rin, yung mga walls, ang mga bakod, ay wasak-wasak pa rin. Kaya ang kakutsaan ng ating mga kapatid na nandoon na natira ay talagang kakutsaan ng marami. Nung marinig ito ni Nehemiah, alam niya, nung marinig niya ito, umiyak siya ng mainam. Inilagay niya ito sa kanyang puso. At nung humingi siya ng favor doon sa hari na pupuntahan niya ang kanyang bansang Israel para itayo yung bakod. At nung nandun na siya ng 3 araw, ito ang salita ni Nehemiah. So chapter 2 ni Nehemiah, let me read. Tignan niyo kung bakit sinasabi kong ang Diyos ang naglalagay ng trabaho sa ating puso. Pagkatapos nung mailagay ng Diyos ang trabaho sa ating puso, kinikilos niya tayo. Verse 12, ng chapter 2, and I arose in the night. Nung nandun na sa bansang Israel, ay bumangon siya sa gabi. And I saw a few men with me. Meron siyang kasama. Neither told any man what my God had put in my heart to do at Jerusalem. No, let me repeat. Neither. Hindi ko ito sinabi sa kaninuman. And any man what my God had put in my heart. Naglalagay ang Diyos sa puso ng mga tao ng Diyos kung ano ang dapat gawin ng mga mananampalataya. Nasa aking puso ito inilagay ng Diyos, pero hindi ko sinasabi sa iba. Ang hindi natin alam, brethren, na pagkatapos ilagay ng Diyos ang mga gawain sa ating mga puso, kinikilos niya ang mga tao, tayong mga mananampalataya. Kinikilos ng Diyos sa mga diwa, ng ating mga diwa, upang gawin ang mga trabaho na inilagay niya sa ating mga puso. Alam niyo, kung ang Diyos ay naglalagay sa ating puso ng mga espesipiko mga gawain, paano niya ito inilalagay? Kasi ang alam natin, para wala tayong trabaho, kaya wala tayong pananagutan. Nung marinig ito ni Nehemiah, nandito na sa kanyang puso ito. Nung marinig niya ang balitang ito, inilagay ni Nehemiah sa kanyang puso. Dahil gusto ng Diyos, ilagay niya ito. Nung mailagay ng Diyos sa puso ni Nehemiah, at alam ni Nehemiah, iningatan niya ito sa kanyang puso, at kinilos ng Diyos si Nehemiah. Naglakbay siya papuntang bansang Israel. Nakatulad noong si Cyrus, ay kinilos ng Diyos upang gawin ang kanyang pananagutan na itayo ang templo. Si Nehemiah ay ang bakod ng bansang Israel ang kanyang ginawa. Ngayon po, brethren, ito maalala niyo si Pablo. Si Pablo ang kanyang sinasabi, huwag niyo kalilimutan kung ano ating nakikita, kung ano ating naririnig na may kaugnay sa espiritual na bagay, kung ano ang ating natutunan sa mga bagay na espiritual, ito yung mga pagkakataon na inilalagay ng Diyos sa ating puso. Ang mga pananagutan. Nakatulad ni Nehemiah, kung marinig niya ito, sinalimutan ng Diyos puso na ako yun, pinaloob ng ang higaran ni Dintang ni Panamon. Nung kinilos na siya ng Diyos, biyahe siya kagad. Tayo ay ganun din. Sabi nga na Apostol Pablo sa Philippians chapter 4 verse 9, let me read, para patunay natin. Philippians chapter 4 verse 9. Wala naman na tayong monitor, kaya sige lang, mag-read lang tayo. Chapter 4 verse 9, it says here, those things which you have both learned. Yung mga natutunan na ninyo, which you have both learned. Yung pagbunin po sa inyo lahat, sa ngalan po ng ating Panginoon. Tayo po ay nasa Ganungang Tipan sa club po ni Ezra. Ayaw ito, ayaw.
di ba na nabasa naman na po natin ang aklat ni Isra. The whole chapter po tayo. Meron po tayong 11 verses po dyan sa kapitulong ito. 11 verses po yan. Kaya hindi po tayo malilito sa ibig iparating ni Isra na pari ng Mongolyo. Dahil napakaikli po ang verses natin. At ang 11 verses po na ito, kung inulit po nyo ito po ay tungkol sa iisang tao. Ayon kay Isra, napangit. Ang taong ito ay si Cyrus. I-prove po natin kung ang kapitulong ito ay tungkol sa isang tao na ang pangalan niya ay si Cyrus. Verse 1 po tayo. Sa Ezra, verse 1, chapter 1. Tignan natin kung ang laman ng chapter 1 ni Ezra ay tungkol sa isang tao. Dito po sa verse 1, Now in the first year of Cyrus, king of Persia, that the word of the Lord by the mouth of Jeremiah might be fulfilled. The Lord stirred up the spirit of Cyrus, king of Persia. Dalawang beses pong binanggit ni Ezra ang pangalang Cyrus. Amen? Dalawa po yan. Kaya noong tinignan ko kung ilang ulit ang pangalan ni Cyrus dito sa chapter 1 ay meron po akong nagbilang na 5 beses kung nabanggit ang kanyang pangalan. Verse 2, Then saith Cyrus, the king of Persia. Pangatlong banggit na po ito, pangalan ni Cyrus. And then next is in verse 7, also Cyrus the king. Nasa verse 7 po tayo. And the next, verse 8, even those bid Cyrus king of Persia. Kaya po mayroon pong 5 times po na binanggit ni Ezra ang pangalan ni Cyrus. Kaya sinasabi ko rin naman pong ang buong kapitulong ito ay ang pinapakilala ni Isra ay ito si Cyrus. At pag-usapan nga po natin ito si Cyrus, kung sino siya ayon kay Isra, kung bakit niya ito pinapakilala. Baka sakali kung may mapulot tayo na matutunan tayo sa buhay ni Cyrus. Ngayon ay sino si Cyrus? Nung ipinapakilala ito ni Isra, ang sinasabi ni Cyrus, kung sino si Isra, sinabi niya sa verse 1, Now, in the first year of Cyrus the king of Persia, si Cyrus ay hari ng Iran. Siya ang kanyag na hari ng Iran sa panahon na yan. Sa Old Testament time, ang Iran ay siya itong Persia. Kaya sa modernong pangalan po ng Persia ay ang Iran. Kaya ang sinasabi ni Ezra, si Cyrus ang hari ng Iran. At pagkatapos nito, na si Cyrus, binanggit niya na siya ang hari ng Persia o ng Iran. Nasa verse 1 po yan, 2 beses po niyang binanggit. Ipinapakilala niya na si Cyrus ay hari ng Iran. Now in the first year of Cyrus, king of Persia, that the word of the Lord by the mouth of Jeremiah might be fulfilled.
that the Lord stirred up the spirit of Cyrus, king of Persia. Again, dalawang beses pong binanggit ni Ezra, si Cyrus ay king of Persia. Verse 8, even those did Cyrus, king of Persia. Ganun po siya kung magpakilala itong si Ezra, na si Cyrus na kanya pinapakilala ay binubuo niya ng buo na siya ay hindi pangkaraniwang tao, kundi isa siyang hari ng Iran. At libang doon, brethren, idagdag din po natin yung pagpapakilala ni... Habang pinapakilala ni Ezra, makikilala din natin kung sino tayo. Ang ganda nitong natin, yung application natin dito kay Ezra. At ang sinasabi niya rito, sa verse 1, again, balikan natin muli. Now, in the first year of Cyrus, king of Persia, that the word of the Lord by the mouth of Jeremiah might be fulfilled. May panahon po dito na itong si Cyrus the king of Iran ay meron siyang natupad na propesiya na binitawan ni Propeta Jeremiah. Yan ang maganda. Itong si King Cyrus, ang maganda rito ay sinasabi ni Ezra, meron po siyang natupad. Isang napakalaking propesiya na napakatagal na hinintay na mahudyo sa kanilang buhay. Para po sa karagdagan pa nito, para makilala natin si Cyrus, the king of Persia, titignan natin yung sinasabi ni Ezra na pari, yung bahagi ng kasulatan na natupad ni King Cyrus. Bago po kasi tuluyang ipinulak ng Diyos ang 2 tribo ng Israel, di ba may 12 tribes tayo sa mga Israel? Yung 2 tribo ay nasa probinsya ng Judah. Ang tribo ito ay si Judah at si Benjamin. Nauna na po yung 10 tribes na nasa Azeria. Pinadala doon ng Diyos dahil nagkasala sila sa Diyos. At sa tuluyang kabuuan tuluyang itinulak ng Diyos ang kabuuan ng 2 tribo doon sa Babylon. Walang iba ang Iraq. Iraq naman tayo, no? Itutulak ng Diyos ang 2 tribo doon sa Iraq. Walang iba ang Babylon noon. Ay nangako ang Diyos, bago tuluyang ang kabuuan ng 2 tribo ay itinulak na ng Diyos doon sa Iraq. May pangako ang Diyos sa kanila na ganito. Sa Jeremiah 25, basahin po natin ang 25 verse 11. And this is the prophecy of God. And this whole land, ang probinsya at ang buong Israel, and this whole land shall be a desolation, kasiraan ito, and an astonishment. And these nations shall serve the king of Babylon 70 years. Mayroong propesiyang 70 years kasama ang Israel. And it shall come to pass when 70 years are accomplished. May promise ang Diyos, desidido ang Diyos na dadalhin niya ang 2 tribo doon sa Iraq. Ngunit, pagkatapos ng 70 years na nga ang Diyos, ay bibisitahin ko sila doon sa Babylon at ilalabas ko sila. 29 chapter ng Jeremiah. 29. Tayo nga po't wala po, hindi po natapos ito natin. History natin. 29. For thus saith the Lord, that after 70 years be accomplished at Babylon, I will visit you and perform my good word toward you and causing you to return to this place. Nangako ang Diyos, kapag nandun na kayo, doon sa Iraq,
bibisitahin ko kayo at ibabalik ko rin kayo dito sa Israel. Ang mga pangakong ito na binitawan ng Diyos na iniingatan ng mga Hudyo at pinakaghihintay nila, nandun sila sa Babylon noon. Inubos nila ang 70 years doon sa Babylon. At pagbago sila nandoon ng kabuuan, nandito sa balumbon ng aklat kay Isaiah, kung sino itong si Cyrus. Dito po sa Isaiah, idadagdag po natin sa Isaiah. At dahil po sa Isaiah po tayo, Isaiah. Ganito po ang sinasabi ng Diyos tungkol kay Cyrus. 28 ng Isaiah 44. Thus saith of Cyrus, He is my shepherd. Sinasabi ng Diyos kay Cyrus ay siya ang aking pastor. Ito si Cyrus ay isang Hintil, hindi siya Hudyo. Pastor siya ng Diyos para sa bansang Israel. At ito si Cyrus, the saith of Cyrus, He is my shepherd. He shall perform all my pleasure. If he say to the Jerusalem, thou shalt be built. Chapter 44, verse 1, thus saith the Lord to His anointed, to Cyrus. Si Cyrus po ay isang tawag dito ay pinahiran ng Diyos para sa bansang Israel. At ang sinasabi po ni Israel, malaki po ang partisipasyon. Ang madaling salita, napakalaki ang papel na ginampanan ni Cyrus sa buhay ng mga Hudyo sapagkat siya yung tumupad doong promise ng Diyos sa mga Hudyo. 70 years. Lumipas sa napakaaga po ang mga propesiya tungkol kay Cyrus. Marami pong nagsasabi na hindi pa ipinapanganak noong si Cyrus bago ang propesiya na nasa kanya. Dahil lumipas pa ng 70 years bago lumitaw ang pakikibagbagang ito ni King Cyrus. Pagkatapos ng 70 years, nandyan na si Cyrus. Yung unang taon niya ay ginampanan niya yung propesiya na para sa kanya. Nung nabalitaan po niya ito, na siya palayaan, nandyan na pala ang kanyang pangalan sa aklat na Isaiah, namamanga siya. At nung nabalitaan niya na siya pala ito, ang pinakakihintay na mga Hudyo, pinalipas din po niya ito ng mga panahon. Pinahilot niya sa kanyang puso ito. Hanggang sa dumating ang 70 years. Ganito si Cyrus. Tignan natin. At ang pinaghalo ko po rito ay ang salita ni Ezra at ang salita ni Cyrus. Ang verse 1 ay salita ni Ezra. Ang verse 2 ay salita ni Cyrus. Pinaghalo natin at ilalabas natin ang ating paksa. Ganito ang sinasabi ni Ezra tungkol kay Cyrus, the king of Persia. Now, the first year of Cyrus, king of Persia, that the word of the Lord by the mouth of Jeremiah might be fulfilled. Napatupad ni Cyrus. The Lord stirred up the spirit of Cyrus, the king of Persia. Yung salitang stirred up, kinilos ng Diyos. Ang diwa, kinilos ng Diyos. Ang puso ni Haring Cyrus. Ituloy po natin. And the Lord stirred up the spirit of Cyrus, the king of Persia, that he made a proclamation throughout all the kingdom and put it also in writing. At yung kanyang proklamasyon ay kanya pa itong isinulat. And put it also in writing
At sinasabi ng ganito, ito na yung salita ni King Cyrus. Verse 1, salita ito ni Israel. Verse 2, salita ni King Cyrus. Thus saith Cyrus the king of Persia. Ito na siya. The Lord God of heaven hath given me all the kingdoms of the earth, and he hath charged me to build him an house at Jerusalem, which is in Judah. Ang salita ni King Cyrus ay, itinalaga ako ng Diyos. May trabaho ako bigay ng Diyos. Naitayo ko ang kanyang bahay. Ang templo na nandoon sa probinsya ng Judah, sa bayan ng Jerusalem. Alam niyo, brethren, sa dalawang salitang ito ni Ezra at ang salita ni Cyrus, hindi ako nag-aanilangan na wala akong pag-aanilangan na natitira sa aking puso kung bakit ang chapter 1 na ito. Dahil ang higit na pinapakita ng malinaw itong si Israel ay itong si Cyrus at ang kanyang trabaho. Right? At ang sinasabi ko nga, kinikilos ng Diyos ang ating mga diwa na gawin ang mga trabaho iniligay niya sa ating mga puso. Kinikilos niya ang ating mga diwa katulad nitong si Cyrus. At ang sabi ni sila, kinilos ng Diyos ang diwa ni Cyrus. Ang sinasabi naman ni Cyrus, ang Diyos ang nagbigay sa akin ng trabaho ito. Walang pag-aalilangan na kung paano si Cyrus kinakinilos ng Diyos sa trabaho na ibinigay niya sa kanyang puso. Inikilos ng Diyos ang ating mga diwa na gawin ang mga trabahong inilagay niya sa ating mga puso. Ang trabahong ginagawa ni Cyrus na kanyang natapos, na kanyang pinagtagumpayan, ay ibinigay ng Diyos sa kanyang puso. Hindi si Satanas ang naglagay dyan. Hindi rin siya. Dahil hindi siya mananampalataya paano. Ay masasabot ko ng tuwiran na totoo nga na ang Diyos, kinikilos ng Diyos ang ating mga diwa, ang ating kalooban, na gawin ang mga trabahong binigay niya, iniligay niya sa ating mga puso. Noong kinilos ng Diyos itong si Cyrus, makikita natin tumugon si Cyrus. Kung sisilipin natin kung paano siya nagtagumpay siya, ito si Cyrus, na itayo ang templo. So chapter 1 na ito, makikita natin yung kabuuan ng kanyang pagtatagumpay. At ito rin ang magiging sandalan natin upang makita natin sa tuloy ang pagtatagumpay natin. Dahil ang ating paksa ay kinikilos ng Diyos ang ating mga diwa na gawin ang mga trabaho inilagay niya sa ating mga puso. Totoo pong ang Diyos ay naglalagay ng trabaho sa ating puso. Papatunayan natin ito. Dahil noong sa panahon pa na hindi pa gaanong napabuti ang bansang Israel, mayroong isang nagngangalang Nehemiah. Na ang Nehemiah ito, siya yung nagbibigay ng inumin doon sa hari, doon sa Babylon noon. At itong si Nehemiah ay dumating mula sa bansang Israel ang kanyang kapatid, chapter 1 ng Nehemiah. Kasunod po yan ni Israel. Ang sabi niya ay, kumusta? Kapatid, kumusta yung ating bansa? Ang sabi ng kanyang kapatid ay, ito, pinahamak pa rin tayo doon dahil ang mga bahay, wasak-wasak pa rin, yung mga walls, ang mga bakod, ay wasak-wasak pa rin. Kaya ang kakutsaan ng ating mga kapatid na nandoon na natira ay talagang kakutsaan ng marami. Nung marinig ito ni Nehemiah,
Alam niya, nung marinig niya ito, umiyak siya ng mainam. Inilagay niya ito sa kanyang puso. At nung humingi siya ng favor doon sa hari na pupuntahan niya ang kanyang bansang Israel para itayo yung baon. At nung nandun na siya ng 3 araw, ito ang salita ni Nehemiah. So chapter 2 na Nehemiah, let me read. Tignan niyo kung bakit sinasabi kong ang Diyos ang naglalagay ng trabaho sa ating puso. Pagkatapos nung mailagay ng Diyos ang trabaho sa ating puso, kinikilos niya tayo. Verse 12 ng chapter 2, and I arose in the night. Nung nandun na sa bansang Israel, ay bumangon siya sa gabi. And I saw a few men with me. Meron siyang kasama. Neither told any man what my God had put in my heart to do at Jerusalem. No, let me repeat. Neither. Hindi ko ito sinabi sa kanino man. And any man what my God had put in my heart. Naglalagay ang Diyos sa puso ng mga tao ng Diyos kung ano ang dapat gawin ng mga mananampalataya. Nasa aking puso ito inilagay ng Diyos, pero hindi ko sinasabi sa iba. Ang hindi natin alam, brethren, na pagkatapos ilagay ng Diyos ang mga gawain sa ating mga puso, kinikilos niya ang mga tao. Tayong mga mananampalataya. Kinikilos ng Diyos sa mga diwa, ng ating mga diwa, upang gawin ang mga trabaho na inilagay niya sa ating mga puso. Alam niyo, kung ang Diyos ay naglalagay sa ating puso ng mga espesipiko mga gawain, paano niya ito inilalagay? Kasi ang alam natin, para wala tayong trabaho, kaya wala tayong pananagutan. Nung marinig ito ni Nehemiah, nandito na sa kanyang puso ito. Nung marinig niya ang balitan ito, inilagay ni Nehemiah sa kanyang puso. Dahil gusto ng Diyos, ilagay niya ito. Nung mailagay ng Diyos sa puso ni Nehemiah, at alam ni Nehemiah, iningatan niya ito sa kanyang puso, at kinilos ng Diyos si Nehemiah. Naglakbay siya papuntang bansang Israel. Nakatulad noong si Cyrus, ay kinilos ng Diyos upang gawin ang kanyang pananagutan. Na itayo ang templo. Si Nehemiah ay ang bakod ng bansang Israel ang kanyang ginawa. Ngayon po, brethren, ito maalala niyo si Pablo. Si Pablo ang kanyang sinasabi, huwag niyo kalilimutan kung ano ating nakikita, kung ano ating naririnig na may kaugnay sa espiritual na bagay, kung ano ang ating natutunan sa mga bagay espiritual, ito yung mga pagkakataon na inilalagay ng Diyos sa ating puso. Ang mga pananagutan. Nakatulad ni Nehemiah, kung marinig niya ito, sinalimutan ng Diyos puso na ako yun, pinaloob ng ang higaran ni Dintang ito pa naman. Nung kinilos na siya ng Diyos, biyahe siya kagad. Tayo ay ganun din. Sabi nga na Apostol Pablo sa Philippians chapter 4 verse 9, let me read. Para patunay natin. Philippians chapter 4 verse 9. Wala naman na tayong monitor, kaya sige lang, mag-read lang tayo. Chapter 4 verse 9, it says here, those things which you have both learned. Yung mga natutunan na ninyo, which you have both learned. Yung natin may kaugnayan sa spiritual. Yung mga natutunan natin na kaugnayan sa spiritual. Ito yung mga pananagutan natin. Sinasabi ni Pablo, gawin nyo yan. Minsan nga nung namatay lang ang Panginoon Jesus, nung namatay siya at muling nabuhay, si Pedro at ilang mga apostol, alam niyo ang kanilang ginawa, sila namamalakaya na sila ng mga isla. At minsan nagpakita ang Panginoon sa kanila doon sa kanilang pangingisda. At sabi niya kay Pedro, doon sa kanilang pangingisda, Pedro, po,
Mas mahal mo ba ako dyan? Dahil sa mga isda na yan na tinungan mo? Mas mahal mo ba ako? Opo. Pakainin mo ang tupa. Pedro, mahal mo ba ako? Opo, mahal mo. 21 ang dyan. Pakainin mo ang ating mga tupa. Peter, do you love me? Yes, Lord. Pakainin mo ang ating mga tupa. Hanggang sa umiyak itong si Peter. Dahil may pag-aalinlangan na ang Panginoong Isus sa kanya. Kinikilos ng Diyos itong si Peter doon sa pananagutan na iniwan ng Panginoong Isus sa kanya. At nung kinikilos ng Diyos ang trabaho na ibinigay niya kay Peter, masusumpuan natin si Pedro po'y tumugon hanggang siya ay namatay. Ang kanyang trabaho ay kanyang tinapos, tulad ni Zaius. Minsan, nung ma-encounter ng Panginoong Isus, itong si Pablo, papuntang Syria. Hinahabol niya ang mga mananampalataya, papuntang Syria, na-encounter ng Panginoong Isus at naglagay ng trabaho ang Panginoong Isus kay Pablo sa kanyang puso. Pinalagaan ito ni Apostol Pablo. Hanggang sa kanyang pagtatrabaho ay nakaharap siya sa mga malalaking hukuman, malalaking pagdinig na akala ng mga tao ay ang kanyang ginagawa ay paglakas-tangan sa Diyos. Ngunit ang sinasabi ng Apostol Pablo ay hanggang sa ngayon, noon hanggang sa ngayon. Ang sabi niya, noon, dahil binanggit niya kay Hari Agrippa, noong na-encounter ko si Jesus sa daan ng Damascus, doon sa bansang Syria, hanggang sa ngayon, hindi ko ito binitawan. Naging tapat ako doon sa pangitain mula sa langit na aking nakita. Let me read. Ganoon, nung pagkakilos ka sa trabaho, kilos din. Ang dami mo naman nakita. Ang dami mong narinig, naririnig mo na, ang makan, napakahirap. Wala pa rin kilos. Sa 26 verse 19, whereupon, O King Agrippa, I was not disobedient unto the heavenly vision. Having therefore 20 to obtain help of God, I continue unto this day. Tuloy-tuloy ako dahil may ambag ang Diyos. Doon hindi ako lumaban, hindi ako tumanggi, doon sa pangkain ng kalangitan na ibinigay sa akin. Kinilos din ito si Apostol Pablo. At totoo nga, ang Diyos kinikilos niya ang ating mga diwa, ang ating mga puso, para gawin ang mga trabahong nilagay niya sa ating mga puso. Bawat naririnig natin, bawat nakikita natin na ukol sa espiritual, ay inaambag-ambag, sinisilid-silid ng Diyos sa ating puso. Papasok at papasok yan. At pagka pinilos niya tayo, sana mas maganda ay tumugon tayo. Pagka hindi tayo tumugon, maraming mapapahamak. Una tayo ang mapapahamak. Ngunit pagka tayo ay tumugon, pagka kinilos tayo ng Diyos, ikabubuti natin unang-una, ikabubuti ito sa mga taong kinauugulan sa trabaho na ibinigay ng Diyos sa atin. Paano nagtagumpay kaya si Cyrus? Na magiging halimbawa natin para tayo ay magtagumpay. Si Cyrus, tignan natin ang kanyang sinasabi sa verse 2. Nagsalita na si Cyrus. At ang sinasabi niya sa verse 2 ng Ezra, chapter 1, Thus saith Cyrus, king of Persia, the Lord God of heaven hath given me all the kingdoms of the earth, and he hath charged me to build him an house of Jerusalem. Isang introduction na napakaganda ng pagtatagumpay natin doon sa pagtatagumpay ng Israel. Kilalanin natin na mga tagumpay na nasa atin ngayon ay ang Diyos ang nagbigay. Walang pagtatagumpay na hindi galing sa kamay ng Diyos. Na kahit halos mapiga tayo ng
ng ating isip, mabiga ang isip, lakas at pinasyan, huwag nating tatanggalin sa katotohanan ito. Ang pagtatagumpay na ito ay katulad ni Zeus. Ibinigay ng Diyos sa mga tagumpay na ito na nasa ating kami ngayon sa lahat ng bansa. At liban doon, kinikilala niya at ako ay kanyang pinagbili ng wala pa siya noon. Pero nababasa niya ang banal na kasulatan na siya pala yun. Pinagbili ng itinalaga na ako ang magtatayo ng kanyang tahanan. Pagka hindi natin kinilala na ang Diyos ang nagbigay ng mga trabaho niyan, hindi tayo makikilos ng Diyos. Kailanman ay hindi. Kung hindi natin ibibilang na ang Diyos ang nagbigay ng mga bagay na yan at kinikilos niya tayo, hindi natin masisimulan. At tiyak hindi rin natin ito matatapos. Ang pinakamalaking susi sa buhay natin katulad ni Cyrus, na maliit man yan o malaking karanagutan, gawin natin yan. Dahil pagka hindi, masusumpuhan nyo, ang alam mo nagtampo ka, hindi, tinanggal ka ng Diyos. Ang alam mo, masisisimula ito, ang pangit ang likod ito, hindi, tinanggal ka ng Diyos, mas maliwanag ang salita. Kaya yung maliit, malaki na yung pinagkatiwala sa atin, do it well. Dahil ito ang susi ng simula. Susi ito na matapos natin katulad ni Cyrus. Ang kilalalay natin na ang trabaho natin, hindi si Satanas ang nagbigay. Hindi ako ang nagbigay. Walang sino mang tao ang nagbigay. Ang Diyos ang nagbigay, kaya pinikilos niya tayo. Banal, banal ang Diyos. Banal ang trabaho. Banal tayo. Kaya kinikilos niya tayo. Hindi niya kikilusin si Satanas. Tayo ang kikilusin ng Diyos. Kaya naman ito si Cyrus ay buong tapang. Itinalaga ako ng Diyos. Inutusan ako ng Diyos. At ang pagtatagumpay ko sa lahat ng bansa, ibinigay niya sa aking kamay. Kaya naman, meron siyang naging sapat na kapangyarihan. Nahawakan ng lahat ng bansa. Ang India, ang Syria, ang Assyrian, lahat ng mga Egyptian, napagtagumpay niya ito lahat. At dahil meron siyang malaking pananagutan. Ganito, brethren, ang kanyang pagtatagumpay. Nung malaman po niya pangalawang bahagi ng kanyang pagtatagumpay, nung malaman po niya na siya na nga, ang tinutukoy ng propesiya ng mahabang panahon, at ito na nga, sinasabi ni Cyrus, ito ang kanyang ginawa. Nagkaroon siya ng proklamasyon sa lahat ng kanyang nasasakupan. At ang proklamasyon na ito ay hindi lamang proklamasyon, kundi ito ay isinulat sa kamay. At kanya itong nilagdaan. Alam niyo, nung tinatayo na yung templo, yung foundation, napatigil ko ito. Pinatigil ito ng mga kaaway. At ito si Haring Darius na sa bansang Babylon noon. Si Darius. Yun yung panahon na tumigil yung pundasyon. At ang mga kaaway ng mga Hudyo pinatigil ito at sinasabi nila, meron bang ganito talaga? May pahintulot ba talaga si King Cyrus noon na pasimula ng kanyang mga tao? Meron bang pahintulot ang mga Hudyo ito? Dahil tayo ang kanilang templo. Kaya ito si Darius ay chapter 6 ay nagsikap ito si Darius chapter 6 na sa Mexican kung meron nga talagang kasulatan doon sa proklamasyon ni Cyrus. Alam nyo? Nasumpungan. Sa chapter 6, nasumpungan yung kasulatan ni Cyrus. Kaya sabi niya, nung nagproklama siya sa verse 2 ng Ezra, nagproklama siya, at pagkatapos siya iproklama, ay isinulat pa ito. Verse 1 and 2 ng Ezra. At totoo nga pong talagang napakatalino ito si Cyrus dahil inilagay pa niya ito sa kasulatan. Para lamang matapos niya yung pananagutan niya sa Diyos na itayo ang templo. Kaya nagpatuloy ang pagtatayo ng templo hanggang sa natapos. Dahil doon sa isang lakda kasulatan na ginawa ni Cyrus. Na kahit wala na siya noon. Ganyan. Kahalaga. At libag doon niya, ang sinasabi niya dito ay, and thus saith the Lord, verse 2, the King of Persia, the Lord God of heaven, hath given me all the kingdoms of the earth, and he hath charged me to build him an house at Jerusalem, which is in Judah, the province. Kaya sinabi niya, nung magproklama siya, tignan niyo ang kanyang ginawa. Si
sinuplan niya yung kanyang trabaho ng mga tao. Nanawagan siya sa lahat ng kanyang nasasakupan. Kung saan naroon nagkawatak-watak ang mga Hudyo. Liban doon sa Babylon, liban doon sa Syria, at sa mga bansa kung saan nasasakupan ni Cyrus. At ang kanyang proklamasyon ay ganito. Sinuplayan niya ang kanyang trabaho ng mga trabahador. Who is there among you at all his people? Is God be with him? And let him go up to Jerusalem, which is in Judah, and build the house of the Lord God of Israel, is the God which is in heaven. Nung alam niyang siya ang magtatayo, napakasimple, kailangan ko ng trabahador. Amen? At ang trabahador na kanyang pinananawagan ay ang mga Hudyo sa lahat ng buong digdig. Yun ang ginawa niyang trabahador. Sapagkat una sa lahat sila yung nagmamalasakit sa kanilang bansa. Kaya lahat ng mga Hudyo na nasa lahat ng bansa, lumabas ang mga ito. At sila ang trabahador ni Cyrus the King. Walang trabaho na hindi kailangan ng trabahador. Bakit ang spiritual? Kakaunti ang trabahador. Ari ng ubasa. Magbigay ng trabaho. Hindi ba tayo nananalangin sa Diyos, Panginoon? Dagdagan mo po kami kakaunti kami trabaho sa life of ministry, please. At pagkilagdagan mo rin po, Panginoon, ang mga trabaho po namin sa financial. Ilan lamang po sila sa bangkero, ilan lamang po sa bangkero, sa gano'n, ilan lamang po mapipilitin pa dahil 16 ako. Ang po, iat adong mga sa ibang bansa ako, ibusin mo ang kanilang mga diwa. Di ba tayo nananangin? Sa palagay ko, walang trabaho na hindi kailangan ng tao. How much more? Yung pagtatayo natin sa templong ito, ng spiritual. Templo tayo ng Diyos. Bawat mananampalataya, lalo na yung nandun sa mga matang areas, ay tinatayo natin silang templo ng Diyos. Kailangan ng trabaho doon. Napakahusay itong si Cyrus. Kaya ang proklamasyon na ito ay, legitima yan. Diba? May kami na yung pinililan doon eh. Legitima yan. Who is among you? That saith Cyrus the king. Verse 3, who is there among you of all his people? Na kayo nga tao, iti Diyos. Sino kanyayo? Ito, umaya mga ipatakder. Ora, gayab kami siguro. Mati, kung pa dapat ito, sumuro dyan. Yan, ito na ako, Diyos. Katatanapan ako, pinapapakawan ako magsubli, akiyat at ayo, magsubli at maktang. Maktang ka lang kung tipanunutan, maktang ka pa ito sa amin, maktang nila yun. Pero kahit anong hirap, I'm praying to God always. Nagdagdagan niya ang mga trabaho. Sabi ko sa Diyos, magdagdag ka na, malapit ako mamatay. Sabi ko, ilan ng ating mga taon. Hindi na maganda yung mga araw-araw ko. Sa mga araw-araw ko, hindi na maganda. Sabi ko, bilis-bilisan mo ko yung lagi. Yung 30 ko, years dito, may clean na yung nagto mo makita, baka uno na nga ka makita. Yung, sabi ko, 30. Kaya trabaho lang noon, tatrabaho ako hanggang kaya ko. Kaya kayo, brethren. Dahil may trabaho tayo na iniligay ng Diyos dito katulad ni Cyrus. Wala namang panahon na pagka kinilos tayo, walang panahon na hindi tayo kumilos. Salamat po sa inyo, brethren. Alam ko yan, walang panahon na hindi tayo kumilos pagka kinikilos tayo ng Diyos. Amen? Bawat paglabas ko'y kumikilos kayo. Yan ang ating pinasasalamatan sa Diyos. Na kayo'y lagi sa aking likuran. Hindi ako makapaparoon doon kung wala kayo sa aking likuran. Kung minsan yan, nasusobrahan nyo eh. Pati doon sa harapan, nandun kayo. Likuran lang ah. Pati doon nasusobrahan na yung pati harapan, nandun kayo. Pagbaba ko sa bangka, may tao sa harapan. Iuwi na pala ako. Sabi ko, isang gabi sa gabal doon, makapagpahinga ako, magturo ako. Pagkatapos doon, aakyat ako sa Aurora. Wala na talaga, dahil kayo mo namin sa Hongkong eh.
pagbaba ko sa bangka, hindi mo makabigbig. Nakapsot ni Pastor. Kung nata-katapos sa kanya, kakapsutak mo tinatay, yawid na ako. Yawid na ako. Dahil magdamagan sa sabat kanya ako. Ay, nakapsot ni Pastor. Uy, nakapsutak ako. Hindi na ako. Salamat doon sa pagkakinilos tayo ng Diyos. Walang panahon ng Light of Truth Ministry ay hindi tumulong. Marami na akong paglalakbay na kasama ko kayo sa likuran ko. Alam niyo niya. Kaya masasabi ko tuloy, brethren, tignan niya mabuti ang isang panghuli. Nung naitatag ni Cyrus na may trabahador at talagang nagdagsahan ang mga nasa ibang bansa na mga Hudyo. Dahil binigyan niya ng pahintulong lahat ng bansa na kanyang kinasakupan. Umuwi sila ng mga napakarami. At mababasa niyo sa chapter 2, ang daming trabahador na pumunta sa Israel, right? Chapter 2 yan, ang dami, pagkabinasa niya. Ngayon po libat doon sa nag-supply ito si Cyrus ng trabahador. Sa isang bandang, papasilip ko sa inyo kung paano yung nung kinilos siya ng Diyos. Talagang pinakita niya kinilos siya ng Diyos. At hindi mapapahiya ang Diyos nung kinilos siya. Tignan niyo ang kanyang ginawa. Verse 4. And whosoever remained in the place, and whosoever remained sa mga natitira pa sa mga lugar where he sojourned, kung saan siya naninirahan, nananawagan siya ng mga trabahador, kung saan naroon sila naninirahan, let the man of his place help him. Kaya kung ako ay nandoon sa Iraq, o nandoon sa Japan, ako na Hudyo, yung mga Hudyo na naroon sa Japan, please lang, ang sinasabi ni Israel. Ganito sinasabi ni Israel. And then, whosoever remain in any place where he is sojourned, let the men of this place help him with silver, with gold, and with goods, and with beasts, beside the free will offering for the house of God that is in Jerusalem. What is that, Pastor? Nag-supply siya ng mga financial na bagay. Walang trabaho, hindi niya kailangan ng material at financial na bagay. Amen? Galing. Cyrus. Tao. Nung kinilos siya ng Diyos, talagang pinakita niya ang kanyang katapatan sa kanyang pagkatawag. Pagkatapos yung kanyang ma-assure na sinupply niya ang trabaho ito ng mga tao, pagkatapos ay susupply niya ito ng mga financial, material na bagay. At pagka ito ay patuloy na ating gagawin dahil ginagawa talaga natin ito, nag-stick-stickan niya na coffee, nayunan niya sa tipi, asukar. Nagbungi na asukar dyan. Naibusan kami asukar na kanilina. Uri, stick-stick lang. So natin,ag-aawid kayo, di ba nag-aawid kayo? Pastor, makasapol yung atap. Putputa ko na nalain, baka daramang ragsot. Bursak na ito. Di ba, umuwi na kayo, binibigyan nyo na ako pagka kami naiiwan. At hanggang magsukbot amin, di dyan, magbayaga. Balitok, iti-ikot dyan, iti-magatang. Lumagatang ka, tapos nabalitok, di ka katangin. Kaya, ikadwayo mo, tigatik mo na uri na pait-tirik-rik na yun. Nasamit natin na yung mahilig yun, uri na pait-tirik na, ikadbulat ka. Isangit mo ito, yung itibaray mo naman. Pero kasi kailangan ko. Tsaka, ang toothbrush na yung binigay yun. Oo! Kasi doon matanda, baka hindi. Pero may pinakita namin yung mga toothbrush, mga toothpaste. Huwag mo kainin. Huwag mo natin. Huwag mo kainin. Naka-off na. Hindi niya off yun. Ang bite. Ay, nagkukonklusyon pa ako. Huwag mo nang... Dito sa ating panghuling in conclusion po natin. Lalo masasabi natin na ang mga time, yung mga ambag natin, mga material natin, mga financial natin, pagod natin na ibinibigay sa ating mga gawain, ay mayroon pong katuturan. Huwag yung isipin walang katuturan yan. Dahil una, trabaho ng Diyos na ilagay natin.
dito. At siya ang nagpapakilos. Hindi si Satanas ang nagpapakilos sa atin na gumawa. May prove talaga natin, ganun lalo natin napatunayan sa ngayon na ang ating mga ginagawa ay totoong pagsisilbi sa Diyos. Hindi natin ito kinakha ng pang-religion lang, kundi ang Diyos ang naglagay talaga sa ating daan, mga kapatid. At magandang tanghali po sa inyo lahat. At as well po, Diyos